Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una, digit sa lahat, ating iaalay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Nabubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Ating mababasa sa banal na aklat na sa pangalawang pagdating ng Panginoon, na walang nakakatiyak, walang nakakaalam kung kailan at paano. Basta siya ay darating, tayo ay hahatulan, patay man o buhay. Ang sabi ni Jesus, kanyang iipunin ang lahat, patay o buhay. At yung iba, ilalagay niya sa kanyang kanan. At yung iba, ilalagay niya sa kanyang kaliwa. At sasabihin ni Jesus doon sa kanyang nasa kanan, hali kayo, kayong mga pinagpapala ng aking Ama. Isasama ko kayo sa kanyang kaharian sa kalangitan. Sapagkat ako'y nauuhaw, pinainom niyo. Ako'y nagutom, pinakain niyo. Ako'y nakahubad, pinamitan niyo. Dumating ako, tinanggap ninyo. Nagkasakit at nakakulong ako, dinadalaw ninyo ako. At tinatanong si Jesus noong mga nasa kanan, Panginoon, kailan at ikaw nauhaw, pinainom namin, nagutom, pinakain namin, nakahubad, dinamitan namin, nagkasakit, nakakulong, dinalaw namin, nag-iisa, dumating, tinanggap namin. Kailan, Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, kapag ginawa ninyo ito sa inyong kapwa, lalong-lalo na sa mga pinakaaba, sa mga pinakamababa, sa mga pinakamahirap, ginawa ninyo ito sa akin. Kapag hindi ninyo ito ginawa sa inyong kapwa, lalong-lalo na sa pinakaaba, sa pinakamababa, sa pinakamahirap, hindi ninyo ito ginawa sa akin. At ganoon din sa nasa kanyang kaliwa, sinabi niya, lumayo kayo, kayong mga kinamumuhian ng aking Ama, sapagkat ako'y nauhaw, hindi ninyo ako pinainom, nagutom, hindi ninyo pinakain, nakahubad, hindi ninyo dinamitan, nag-iisang dumating, hindi niyo tinanggap, nakakulong at nakasakit, hindi ninyo dinalaw. Ganon din ang tanong sa kanya kung paano hindi nila ito ginawa at kung bakit. At ang sabi ng Panginoon, ganon din. Ang ginagawa ninyo sa kapwa, lalong-lalo na sa pinakamababa, sa pinakaaba, sa pinakamahirap, ginagawa ninyo sa akin. Ay hindi niyo ginagawa sa akin. Kaya mga kagabay, ito ang mabigat na aral sa ating paghahanda sa pangalawang pagdating ng Panginoon. Ngayon pa, ating simulan. Gagawa tayo ng mabuti. Tutulong tayo sa kapwa. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos, ang kaharian ng kabutihan. At pagdating ng araw, sa kanyang pangalawang pagdating, ilalagay tayo niya sa kanyang kanan. Sapagkat sinabi ni Jesus na ang ginagawa natin sa kanya ay ang ginagawa natin sa ating kapwa. Sa mga mahirap, lalo na sa mga pinakamahirap, pinakaba, pinakanasalaylayan, ginagawa natin sa kanya. Napakahirap magpakabuti. Napakaraming balakid sa pagpakabuti. Ngunit kapag ito ay ating gawin sa araw-araw,
ang paggawa ng kahit ginakamalit na kabutihan, ginagawa natin ito sa Diyos. Sinungaling, ayon nga kay Juan sa kanyang sulat, ang sino mang magsasabing mahal niya ang Panginoon, ngunit hindi nagmamahal sa kapwa, ay sinungaling, walang Diyos, hindi makadiyos. Nagagabayan. Muli, balikan natin ang pangaral ng Panginoon. Ang sino mang nais na sumunod sa akin, itakwil ang sarili, kunin ang kanyang krus, pasanin at sumunod sa akin. At isa pang dapat natin idularan na yung kanyang sinabi niya. Sinungaling ang taong hindi nagmamahal sa kapwa at magsasabing nagmamahal sa Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, ating sundin ang kanyang pangunahing kautusan. Una, mahalin ang Diyos. Una at higit sa lahat, mahalin ang buong puso, buong diwa, at buong kaluluwa, buong pag-iisip. At pangalawa, mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Kung mahal mo ang iyong sarili, diyan mo ibabatay ang iyong pagmamahal sa kapwa. Anumang masama sa iyo, huwag mong gawin sa kapwa, sapagkat ginagawa mo ito sa Diyos. Ano man ang mabuti, gawin mo sa kapwa, sapagkat ginagawa mo ito sa Diyos. At tunay kang nagmamahal sa Diyos kung tunay kang nagmamahal sa iyong kapwa. Minsan matalinghaga ang mga sinasabi ng ating Panginoon. Noong sinasabi, tinatanong nga siya kung ano ang dapat gawin upang may pagkita natin, upang bigyan tayo ng Diyos ang ating mga kahilingan. Ano ang sinasabi ni Jesus? Una at higit sa lahat, hanapin ang kanyang kaharian at ang kanyang katarungan, at lahat ng ating pangangailangan, lahat ng ating kahilingan, kanyang ipagkakaloob, siksik, liglig, at umaapaw. Mahirap mga kagabay ang magiging mabait, mahirap ang magiging mabuti. Mahirap ang daan papunta sa langit. Masikip, makipot, bako-bako, maraming balakid. Mahirap marating. Ngunit ang daan papuntang impyerno ay diretso, konkreto, malapad. Wala nga. Ngunit sa dead-end, sa bandang pagdating mo sa ay hahantong ka sa kapahamakan. Magpakabuti tayo, magpakabanal tayo, hindi upang tayo ay magiging santo o may ituring tayo na katulad ng mga santo o mga santa. Magpakabanal tayo, magpakabuti tayo, magpakabait tayo, sapagkat sinasabi nga ng ating Panginoon, ano man ang ating ginagawa sa kapwa, ginagawa natin sa Diyos. At ano naman hindi natin ginagawa sa kapwa, hindi natin ginagawa sa Diyos. Lahat ng kabutihang ating halimbawa, pagtulong sa mga mahirap, pagtulong sa kawang-gawa, paglingkod ng tapat, yung mananungkulan sa gobyerno, maglingkod ng tapat at makatotohanan, yan ay ginagawa natin lahat sa Diyos. Kung hindi natin ito ginagawa, hindi natin ito ginagawa sa Diyos. Ulitin natin, hintay natin ang pangalawang pagdating ng Panginoon. At kapag ang mabuti ang ating kalooban, mahal natin ang ating kapwa, totoo natin mahal ang ating kapwa, totoong mahal natin ang Diyos, mapasa atin ang matapos ang ating kamatayan sa kabilang buhay, sa kabilang sanlibutan, mapasa atin ang buhay ng walang hanggang kaluwalhatian at kaligayahan.
kaligayahan sa langit. Ngunit kung hindi natin mahal ang kapwa, hindi natin mahal ang Diyos, hahantong tayo sa kaharian ng impyerno. Lumampas.